Alright, so karon ako hangin sa tong tanan. Palihog ta sa pagtindog atong kuhaon na tong mga Biblia. Abrihan nato sa Proverbs chapter number 6 na ay mensahe diri sa ato gikan sa pulong sa Dios. Proverbs chapter number 6. Unya magbasa ta beginning in verse number 6 down to verse number 8. Daghantag makuha nga pagtulun-an diri. Proverbs chapter number 6 kung nana mo diha, say amen. Now, church members, bisan natay projector o bisan diri sa tong projector pwede ta mag kuan og Bible diri nga kay Kristohanon mataw kung maadto ta og simbahan dapat magdala gyud ta og Biblia. No? Magdala gyud ta og Biblia. Okay? Mao nay usa ka trademark sa Kristohanon. Basta mo adto simbahan magdala og Biblia. Okay? So, Proverbs chapter number 6, beginning in verse number 6, nagingon diri sa pulong sa Dios, go to the ant, thou sluggard. Ang kanang word sluggard kay tapulan. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler. Verse 8, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Magampo kita ang Diyos magpanalangin sa iyang Father in heaven, salamat kayo sa imong gihatag nga pribilehiyo sa amo karon nga Lord, makasimba mi sa imo pinagi sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat sa imong makatawhan nga niya din ni Lord God. I pray Lord nga ikaw magstorya sa ilang mga kasing-kasing o gamita kining imong pulong para istoryahon ang ilang mga kasing-kasing. Gamita ko nga magdala sa imo ang mensahe, puna ako sa balang espiritu, tagay ko kaalam, tabangi ko Ginoo sa akong pagwali, Lord God. Ang akong pagampo, Lord, nga unsa ang imong gusto itudo sa amo, Lord, kini ako ang malitok, Lord God. Father, wa may mabuhat kung wala ka. Kaning tanan, Lord, among ginaampo, ginapasalamatan in Jesus' name. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong hapon mga higala is spiritual lessons from the ants. Did you know mga higala nga bisan sa mga binuhat sa Dios natay makuha nga pagtulunan. Diyan mo masulti mga higala ba nga matag minugna sa Ginoo naagi day katuyuan. Amen. Usayang Ginoo magtulo sa atog mga leksyon pinaagi sa gagmay nga mga binuhat niya sama aning mga lamigas. Kay diri sa atong gibasa may gigamit din ni Solomon ang lamigas. And you know what? Pulong ni siya sa Dios. So bisan sa mga gagmay nga mga creatures ba no? Pwede ta maka-learn sa ilaha. So diri mga higala sa Proverbs giingnan ta sa Ginoo nga obserbahan nato ang mga lamigas. I believe ang tanan diri nakakita na og lamigas, dili ba? Now, usahay, kumuta nato sa mga lamigas, murag dili kayo sila importante, murag insignificant sila. So, maglagot na sila, kay mamaak sila sa ato mga igsoon, pero naa sila yung role. Naa sila yung role diri sa yuta mga igsoon. Ay, kumuta na o ka sa ilaha mga higala, naa kay makuha nga lesson gikan sa mga lamigas. Kay kani nga mga insekto, gagmay sila, ug murag dili sila importante sa pananaw sa mga tao, pero nagdala ni sila kaalam. Nagdala ni sila kaalam ug ang ilang kaalam nga gidala pwede pod nato ma-adapt, pwede nato magamit pod sa ato ang pagkinabuhi nato. So labi na sa ato nga mga Kristohanon, amen. So giingnan ta sa Biblia tan-awa ang lamigas o pagkamalamon. Tan-awa ang lamigas. Okay? Giingnan ta sa Bible. Look to the ant and be wise. Today, muadto ta sa lamigas. Unya, mag-learn ta og upat ka mga spiritual lessons nga makatabang nato mo guide sa ato ang Christian life. So unsa maning upat ka mga pagtulunan nga makuha nato gikan sa lamigas. So kung mutanaw ka sa lamigas, unsay makuha nimo nga pagtulunan sa lamigas? Number 1, the ant teaches us diligence in work.
Ang lamigas, mga higala, nagtudlo siya sa tuag pagkugi sa trabaho. Di ba, giingon sa pulong sa Diyos, provideth her meat in the summer. Ang mga lamigas, mga higala, mga hardworking ni sila nga mga creatures. Di mo sila makita nga maglingkod. While ang uban mga igsoon katrabaho, silang tanan makita ninyo nga gatrabaho gyud na sila. Dili ni sila ang klase nga mga mananap nga maghulat lang kung sugoon. Yun na makita nato ang uban nga mga tao ba no, di man sila muliho kundi sugoon. Bisan kay balo na sila unsay angay buhaton, maghulat gyud sila nga sugoon sila ug diha pa sila mo trabaho. Ang lamigas dili ingon ana mga higala. No, silang tanan mga igsoon di maghulat. Mo nagingon sa Biblia, wala sila overseer, wala sila supervisor, wala sila manager, wala kanang magsugo sila. Silang tanan no, nagatrabaho gyud sila. I mean silang tanan kugihan gyud sila mga igsoon. And this is what the Lord expects from us. They are persistent, industrious, and they don't procrastinate. Usa ni sa mga kinaiya sa mga tao, hilig ang tao og unya-unya. Di ba? Kay kasaligta, taas patag oras, pwede raman na siya buhaton, ugma, dira lang sana, di bitaw na mawala, di bitaw na mulakaw. Yun na ang kasagaran ng kinaiya nato. That's why many people are not successful in life because they have the attitude of being procrastinator mga igsoon. Importante, kung higala, if we want success, even in our own personal life, kinahanglan mga igsoon, unsa ang mga kinahanglan at imanon nato, kinahanglan buhaton dayon nato. Dili nato pa unya-unyaan. Kay dili ka na ang batasan sa mga lamigas. You know, kung tanaw nato mga higala lamigas, so nya ato ang i-relate sa ato ang spiritual life mga higala. Kita pud sa mga Kristohanon, kinahanglan diligent pud ta. Dili lang sa atong trabaho diya sa gawas, na may mga uban nga mga Kristohano nga diligent lang sila. I mean, you know, we praise them. You know, we commend them. Pwede nato sila may gala daygon sa ilang pagkakugihan diya sa ilang secular work may gala. And you know what? Maayo kay na mga higala, pero dapat dili lang ta kugihan sa ato ang trabaho diya sa gawas, but much more we should be diligent in our spiritual life. Because believe this or not mga igsoon, mas importante ang spiritual life nimo kaysa sa imong secular life. Baliko nako, mas importante ang imong spiritual life kaysa sa imong secular life. Spiritual life are, you know what, ang spiritual life may gala kay kuha na siya, eternal na siya. Spirito man. Ang secular life may gala, temporary lang. So giinan ta sa pulong sa Dios may gala nga dili ta magmaningkamot sa mga butang nga mahanaw. Ang atong paningkamutan may gala kanang mga butang nga dili mahanaw, kanang maglast sa eternity. So diha sa imong kinabuhi, ang dapat paningkamutan nimo, ang dapat tagaag tutukan nimo mga higala, maayo nang kugihan ta sa ato ang trabaho mga higala, pero dapat nga mas kugihan pud ta sa ato ang spiritual life. Amen? Sa pag-ampo, kugihan ba ta sa pag-ampo? Sa ato ang pagbasag Biblia, kugihan ba ta? Yun ang sa ministry nga naa sa ato diri sa atong simbahan may gala, kugihan ba ta? Romans chapter 12 verse 11 says, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Sa Bisaya, dili tapulan sa negosyo, mainiton sa espiritu, nagaalagad sa Ginoo. Amen? So dili mahimuot ang Ginoo tao nga tapulan. Tapulan nga magbasag Bible, tapulan nga mangalagad, tapulan nga magampo, tapulan mga higala nga mag-soul winning. Dili mahimuot ang Ginoo ana. Ang gusto sa Ginoo sa atoa, mainiton ang atong espiritu o kita mainiton ta nga nagapangalagad sa Ginoo. Amen? I mean, kung mainiton ka diha sa gawas sa imong trabaho mga higala, ingon na dapat mas the more na sa imong pagalagad sa Ginoo. Kinahanglan nga kugihan gyud ta sa pagalagad sa Ginoo. Dili lang ta magbasag Biblia o magampo kung naa lang ta sa simbahan. Amen? Pero bisan naata sa atong balay mga higala, magbasa tag Bible, magampo ta, I mean, ang atong kakugi sa atong spiritual life ug sa pag-build nato sa atong relasyon sa Ginoo mga higala, makita lang dili diri sa simbahan kun dili appeal sa atoang balay. Ug diya sa dili gawas sa simbahan, amen?
ang tinuod nga Kristohanon kugihan sa espirituhanong bahin sa kinabuhi ug magpadayon siya bisan walay magpugos niya. Nay mga uban nga mga tawo nga Kristohanon kinahanglan nimo pugson. Higala, you know what? Ang tinuod nga Kristohanon kugihan siya unya di siya kinahanglan sige pugson. Sige pugson magbasag Biblia, sige pugson nga pampuon, sige pugson nga paubanon og soul winning, sige pugson nga magsimba. Dapat ikaw mga higala nga nakaila Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka kinahanglan sige pugson. Amen. Importante kugihan ta sa atong pag-alagad sa Dios. Question, are we diligent in serving God? Or are we spiritually lazy? So i-check ang imong kaugalingon mga higala. Asa man kakugihan? Sa secular lang? How about sa imong spiritual life nimo mga higala? Kugihan ba ka? So, mao na siya mga higala. Ang una nga makuha nato nga pagtulunan sa mga lamigas, the ant teaches us diligence in work. Number 2, the ant also teaches us planning and preparation. What did the Bible says? Balik na ko sa itong text here sa Proverbs chapter number 6, in verse number 6. The ant teaches us planning and preparation. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways. Meaning to say, mga higala, no? Consider, meaning to say, pamalandungi ang iyahang kinaiya, ang iyahang mga ginabuhat. Pamalandungi, i-contemplate ang iyahang karakter niya. That's what the Bible says. Consider her ways and be wise. Pagkuhag kaalam gikan sa lamigas, ngano man unsa siya? Tanaw lang next verse, verse number 7. Which having no guide, overseer or ruler, next verse, provided her meat in the summer. This is the point that I am mga higala, gusto na ko ipakita sa inyo ha. The ant teaches us planning and preparation. Ngano man gingon sa Bible, provided, the ants provide their food in the summer season. That's preparation. Ang mga lamigas gaplano na sila o ga-prepare na sila ahead of time. Amen. Dili sila magulat may hangtod duol na ang oras, duol na ang winter season, duol na ang tingtugnaw, duol na ang tag-ulan, diha pa sila mangulektag pagkaon. Higala samtang wala pa ning abot ang ulan, samtang wala pa ning abot ang tingtugnaw, kana sila plano na o ga-prepare na sila may higala. Dili na sila magulat hangtod moabot ang panahon sa tingtugnaw. Di ba usay ba no diri sa atong simbahan mo ba kinaya nato? Natay mga commitment, mga pledges ingana ba no? Di ba? Unsa sa mga rason may higala nganong kita ma-pressure ta o ma-burden ta. Tungod kay ang atong ginabatasan ay ra nako ay ra ko muhatag, ay ra nako at imanon ang kini akong commitment kung duol na ang deadline. Pwede ni mo matagnaan may higala kay basin ka ng panahon na nga hapit ang deadline, basin na kay mga emergency needs. Unya, ang kwarta nimo nga intended para sa imong commitment, inganana, maghamit nimo sa lain nga butang tungod kay tanawa na emergency. Mao na may higala ba no, importante ibatasan nato, mukuha ta og lesson sa mga lamigas nga samtang layo pa gahinay-hinay sila. Amen. Gahinay-hinay sila. Church anniversary nato, dapat January pa lang gihinay-hinayan na nato na og kanang hulog. Amen. Birthday sa pastor, layo pa, gihinay-hinayan na. Birthday ni ma'am, layo pa, gihinay-hinayan na may. Ingon ana ang batasan sa mga lamigas. Prepare sila ahead of time. Wala na, you know what, dili na sila magulat hangtod moabot ang panahon sa tingtugnaw ug wala na pagkaon o diha na sila magsugod og trabaho. Kung makaibalo sila may higala, they know that winter is coming. So, ang silang ginabuhat, they prepare while there is time. Amen? Gina-anticipate nila unsa ang moabot and so mag-prepare sila provision while they still have the chance. Amen. Spiritually speaking, kita po, mag-prepare po ta. Prepare for what? Prepare for trials to come. Do you believe mga igsoon that, along the way, diha sa atuang unahan na ay mga pagsulay nga atubangon nato?
dili but pasabot nga nalampasan na nimo ang imong pagsulay katong mga nilabay nga mga bulan o semana, wala na kay atubangon nga pagsulay. Na ang mga igsoon, always prepare for the trials to come. Always prepare pod mga igsoon always prepare for the Lord's return, and prepare our children for the future and prepare for eternity. Kani mga butangan dapat nato pangandaman. Kay balo ba mo, wise believers know the importance of preparation. Ang malamon nga Kristohanon, makita niya unsa ka importante ang preparation. Ang kanang Kristohanon may gala nga dili wise, dili siya mag-prepare. Magsalig siya, maghulat siya. Mao na ba nga sa panahon nga moabot na ang kanang mga needs, mataranta siya, maglibog siya, asa siya mangita, o kanang pangbayad or pangunsa mga igala, pangtambal. Ingon na may gala, why? Gipatasan niya may gala, nga ayha ra ko. Unya na ko mag-prepare, di sa ko mag-prepare, enjoy sa na ako ni ako ang kinabuhi karon. Higala, importante mag-prepare ta. Amen? Kay diha sa naagi kanunay mo abot sa tuwa. So how do we prepare ourselves for the trials to come? By equipping ourselves with the Word of God. Amen? I-equip ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Mo na may hala importante karon nga panahon. Kung wala pa ning abot nga dako o bugat nga pagsulay sa imong kinabuhi, always nimo nga kanang always nimo sudlan na imong nauhunag kasing-kasing sa pulong sa Dios. Always listen to the Word of God. Go to church. Hear the Word of God. Hear the preachings of God's Word, mga igsoon. Meditate the Word of God. Memorize Scripture. Tagaig panahon ni may galaki nga naman. Ang giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them I will liken him unto a man which built his house upon a rock. Amen? And the rain descended, and the winds blow, and beat upon that house, pero katong nga balay wala siya natumpag, wala siya naguba, wala siya nadaot may galak. Kaya nga naman, it was founded upon a rock. Igsoon paminaw mo, mutuma mo sa dili na ay mga trials at ubangon ninyo sa unahan. You must prepare for the trials to come. Ayaw pag tinapulan og simba. Amen? Bisan pa naa kay trabaho, bisan pa kapoy imong lawas gikan sa trabaho, bisan pa kapoy imong lawas gikan sa eskwelahan mga ison, pagkugi sa pagsimba because you are preparing for the trials to come. Also, how do we prepare? How do we prepare our children? You know what? Don't just encourage your children to pursue their course or their secular school, mga igala. It's good. Nga ato ang dasigo na atong mga anak. Ngaon sa man, pagkugi sa pagskwela gina, kumara gina, mao po na mong ginabuhat ni ma'am. Ngaon sa man, gina-encourage ang mga anak mga sa pagskwela, humano ng pagskwela mga igala, pero dili lang dapat diha taman ang ato ang pagdasig sa atong mga bata. You have to train them to do what's right. You have to train them to serve the Lord. You have to train them to be faithful to the Lord. You know what? I wonder, unsa ang kaning next generation, unsa hitsura sa ato ang next generation, may gala, if we don't encourage our children to remember their Creator in the days of their youth. Hashtag yung ilara sa sunod nga generation sa atong simbahan, kung ang atong mga anak may gala nga mupuli sa tua, hastang nilara sa ilahang mga kinabuhi nila. Kaya nga naman, pangwarta laman ang ilanggi priority o ang ilang pagskwela. Wala nila gitagaag pagtagad ang ilang relasyon sa Ginoo. Parents, importante nga usa sa inyuha, i-train sa inyong mga bata, dili lang ang ilang secular, dili lang ang kanang how to make money for themselves, may gala, but also nga sila kanang mag-serve sila sa Ginoo, mag-faithful sila sa Ginoo, that even naa sila'y mga trabaho, mga igsoon or negosyo, whatever unsa ang calling nila mga igala or profession nila, dapat dili nila walaon ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. Amen? Mag-raise ta og godly generation, mga igsoon.
so many young people today that their only concern is their secular school and making money for themselves while their spiritual life and relationship to God are falling. And how do we prepare for the Lord's return? By being faithful and serving fervently. Muna, mga lagad, mag-faith. Higala paminaw mo, do you believe nga hapit na mubalik ang Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Hesukristo? Yes, there are many signs, mga higala. Daghan kayog mga senyales nga naghatag sa ato ang mga Hesukristo, nga hapit na mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Tanawan ninyo ang gubat, no? Dito sa Israel laban sa Iran, mga igsoon. Usana sa mga senyales, may nga hapit na ang katapusan, hapit na mubalik ang Ginoo. Mao na may aron maandam ta sa pagbalik sa atong Ginoo, importante nga mag-faithful ta o mag-abtik ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang mga igala ang mga butang, no? Diri sa kalibutan ang ato ang iporsu mga igsoon, di na ato na apaso na sila. Why? Because the world will pass away. 1 John chapter 2, there, paliw ko, the world will pass away. Amen? Tanawan niya 1 John chapter 2, verse number 16. The Bible says, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Verse number 17. And the world passeth away. Amen? And the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Muna, kita aron maandam ta sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, importante nga mag-faithful ta mga lagad sa Ginoo. Kay hapit na ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. I'm looking forward to it, mga higala. And also, how do we prepare for eternity? You know what? Na mga tao nga samtang na sila di sa yuta, wag sila ganaw na mga higala nga na eternidad. Wa sila gawna nga pwede sila mamatay, mga igsoon. So how do we prepare for eternity? By making sure we repented of our sins and by faith gidawat nato si Kristo isip atong Ginoo personal nga manluluwas. Siguruha ang kaluwasan nimo. Dong, siguruha imong kaluwasan day. Ngano man, di ta magdugay di sa kalibutan. Muagi ra ta di sa kalibutan. Believe that or not, pero muagi lang ta di sa kalibutan. Siguruha una ang imuhang kaluwasan. Amen? Basaha ang Matthew chapter 25. Nayo sa parable dira, gitawag siya the parable of the wise and foolish virgin. Nang anong katong mga lima ka mga wise virgin, gitawag sila wise, mga higala. Kaya nga naman, nagpalit sila og extra oil. Amen? Para in kaso may gala, samtang gapaabot sila sa katong bridegroom, ingunana, kung mahurot ang katong ilahang ang katong ilahang gas nila o katong oil nila para sa ilang lampara, naapa sila i-reserve, na sila magamit. Na katong lima pod, gitawag sila foolish virgin, pero gitawag sila foolish mga buang-buang. Kay wala sila ga-prepare. Wala sila ga-prepare. Wala sila gapalit og extra oil. And so what happened, mga igsoon? When the bridegroom came, the unprepared were left behind. Nabilin ang katong mga unprepared. Higala paminaw mo sa kuang tanan. Aron kita mahimutang approve sa atubangan sa Ginoo, kinahanglan mangandam ta kanunay. Amen? Are we preparing for spiritual challenges? Are we preparing our children, families, and ourselves to stand strong when testing comes? Higala sultihan ta mo. The ant teaches us the importance of planning and preparation. Like for example, karon no, unsa ato ang gina-pray, gina-expect karong Sunday. 200, tagaan ta sa Ginoo 200. Ihatag ba na siya sa Ginoo? Kaya ba na ihatag sa Ginoo? Kayang-kaya, walay imposible sa Ginoo, gamahanan ng Dios. Pero gusto sa Ginoo mubuhat ta sa tong part na to, may higala. Amen? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, mga higala, paminaw. Kung dili ta muliho, kung dili ta maningkamot, kung dili na to buhato na atong part, mga higala, God will not give us what we desire and what we prayed for. Importante, mga higala, aron makita nato ang panalangin sa Ginoo, ma-enjoy nato, mga higala, ang kadaugan karong Sunday. Importante, mga higala, mulihok ta ug mag-prepare ta.
Ikatulo mga higala, second to the last point, the ant also teaches us self-motivation and discipline. Kani ang ikatulo nga makuha nato nga pagtulunan sa lamigas. Tanawan ninyo lamigas mga higala. Kung sa giingon sa Bible, balik ra gud ta sa ato ang text there sa Proverbs chapter number 6. Unya, verse number 6, the Bible says, "Go to the ant, adto dito sa lamigas. Ikaw nga tapulan. Consider her ways, pamalandungi ang iyang mga dalan, pamalandungi ang iyang kinaiya, and be wise ug pagmaalamon." Verse number 7. The Bible says, "Which having no guide, overseer, or ruler." Unsa man na siya? Which having no guide, overseer, or ruler. Bot pasabot na may gala, self-motivated ang mga lamigas. Disiplinado sila. Amen? Ang mga hulmigas, dili sila kinahanglan og manager or supervisor para magtanaw sa ilaha. Mamay uban ng mga tao may gala, kung dili tanawon, dili bantayan, di mo trabaho, di mo lihok. Tama? Magsilag lingkod, magsilag dulag cellphone. Pero pag makita nila ilang amo, diha pa sila, paspas kayo mo, tindog dayon, palimpyo-limpyo dayon, patrabaho-trabaho dayon, may aron ingnon nga kugihan. Dili mo na mga lamigas may gala. Dili yun ana ang makita ninyo sa kinaiya sa lamigas. Ang mga lamigas may gala, dili sila kinahanglan kanang maghulat nga sugoon o sultian nga buhaton ang usa ka butang bisag kay balo na sila nga dapat na timanon o asikason. Para gapon nga na mga tao mo gud may gala ba no, nga bisag kay balo sila, like for example no, diri sa atong simbahan. Example, nay basurahan diyan, nay papel dira, nakita nimo. Ingon ana. Nay mga uban may gala nga bisag kay balo sila nga kinalpon ito na siya kay basurahan na kinala ilabay dito sa basurahan ang kanang papel o kanang silupin o plastic na may gala, di gyud na nila kwaon hangtod nga sultian sila sa pastor. Rika, pwede nimo kwaon ang kanang papel? Pero nakita na nila. Nakuha ninyo? Nay mga tao may gala nga magsigilag hulat sa ilang amo nga suguon. Kung maatiman nimo mga igala, ayaw na paghulat. Nakita nimo na ihi diri, may example lang, na ihi diri, na iihan diri sa iro mga igala. Kung nakita nimo na ihi dira, ayaw na hulat, kasuguon ka. Kung nakita nimo na ihi dira, pagkuha na din og map, unya mapi na siya, ayaw paghulat, kasuguon ka. Nagas ninyo? Nakita nyo, naibisita diri mga igala, naibisita, walay katapad. Pero ikaw nakakita, ayaw pagulat, nga tawagon ka ni pastor, may pwede ka mo balhin dito, may nga taparan mo na bisita. Ayaw na pagulat, ana. Dili ingon ana ang kinaiya sa lamigas. Ants are self-starters and responsible. They are self-motivated and disciplined. Mo like for example, karong Saturday maglimpyo ta diri may gala. Yun ana. Ayaw pagsigig hulat kay pastor nga mutawag sa imo, musugo sa imo ha. Pagtanaw-tanaw sa imong palibot, unsa kinahanglan nimo nga limpyuhon diri sa simbahan. Di kay maghulat ka, wa pa makugisugo ni pastor, so mag-cellphone sa ako, magchika-chika, magtabi-tabi sa ako sa ayar ako mo liho kung sugoon ko ni pastor or kung naay mo sugo sa ako nga kanang kwan si ate or si kuya. Ayaw na mga igsuon. Have the initiative. Makita nimo, like for example, nagi-fix sa mga lalaki ka, nagi-fix sa mga lalaki sa atop may galan. Nakita nimo, kinahanglan sila og kanang assistance. Ikaw mag-volunteer na kadayon. Ayaw paghulat. May mga bangko kinahanglan na to kwaon, ingana. Ayaw na paghulat sa yan na automatic na. Dapat ikaw mahigala ang manguna. Sabi buhaton natin, unsang oras sa kuha na mga bangko para marin siya to. Pag-abot sa mga bangko diri, ayaw lingkod. Makita ni hugaw ang mga bangko. Pagkuha na dayon og kanang trapo. Hagara ang uban nimo makauman di simbahan nga trapuhan nato ni mga bangko. Ay may ingon ana ang batasan sa lamigas. Nagets niyo? They are self-motivated. Ang uban na to, kung dili ta i-motivate, dili ta i-push, di pud ta mo lihok. You know, in our walk with God, we should not wait for someone else to push us to grow. We must seek God personally. We must learn to walk with God personally. Dili kay magsitag hulat kay pastor nga sultian ta. Amen? Dili kasi susulat ni pastor nga pagsimbaon niya.
hello, good PM, encourage ta ka nga magsimba unya. You know what? Bisan di mo text man si Pastor Semana o dili may gala, ikaw na in your own decision. You will still go to church. Bisag di ka i-message si pastor, naana sa imuhang kasing-kasing, muadto jud kog simbahan. Amen? Self-motivated ba? Diba, pag di bisitahan, di gyud mga igsoon, hastang bugata. Amen? Labad sa ulo. Wa ga grow. Paningkamot nga mo grow ka, kay giingnan ta sa pulong sa Dios ani Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 in verse number 12. Unsay gingon sa Bible diri may gala, Philippians chapter 2 verse number 12. Tanawan niyo ang naay phrase gusto na ako i-point out sa inyo diri. Tanawan niyo. Wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Bisag wala ko sa inyong atubangan, work out your own salvation. Amen? Paningkamot sa imong kaugalingon nga mo grow ka. Di kasi tulakon, sige tulakon. Ang mga lamigas, walay mag-motivate sila. Sila ang mag-motivate sa ilang kaugalingon. True maturity is when you love and serve God even when no one is watching. Be consistent in spiritual discipline, whether or not someone reminds you. Be honest in your work and life, whether or not you're being observed. Be faithful in your calling, whether or not you're praised. Work out your own salvation with fear and trembling. Nga naman, accountable tang tanan sa Dios. Dili lang sa uban, much more sa Ginoo. Busa paningkamot nga mo grow ka. Mag-rely ba ka sa uban nga mutulak sa imo ha? Ayaw na. Kristohanon makaka. Ayaw na pagulat sa uban. Be committed to grow in Christ on your own. Amen? Ikaw pa itong katapusan mga igsoon. Ikaw pa itong katapusan. Unsay makuha na ito nga lesson saan? Tanawadan nyo an. Kaya nga na mag-iinat ni King Solomon. Grabe ka wise si Solomon, no? Bisan ang pinakagamay nga creature may gala, no? Nakuhaan niya kaalam. Na siya nakuha nga wisdom gikan sa mga lamigas. Unsay nakuha na niya nga wisdom sa lamigas? The ant teaches us diligence in work. Ikadua, the ant teaches us planning and preparation. Ikatulo, the ant teaches us self-motivation and discipline. And finally, number 4, the ant teaches us unity and cooperation. Di ba kanato makita no sa mga lamigas? Nagkahiusag yun na sila, nagtinabangay yun na sila. Mao na'y makita nato sa mga lamigas. Ants work together. They are not selfish. Mag-cooperate na sila tanan sa pag-gather pagkaon, sa pag-build sa ilang nest o sa pagprotekta sa ilang colony. Mao na'y makita ninyo sa mga lamigas may gala. Ang ako pangutan, mao ba na'y nakitaan sa ato ang simbahan? Not so. Amen? I am thankful to God sa mga uban may gala nga, gusto sila nga magkahiusa ta, gusto sila nga magtinabangay ta. Ganahan ko ingunana nga member, ganahan ingunana nga kasing-kasing, ganahan ingunana nga espiritu. Ang uban man wala man sila pakialam, dili man no? Wa sila pakialam sa mga amot-amot diri sa tong simbahan, wa sila pakialam sa tong project, wa sila pakialam sa tong church anniversary. Wa sila pakialam sa mga buluhaton diri sa tong simbahan. They just don't care may gala. Gusto lang sila magsimba lang, maglingkod lang, magtanaw lang. Di na maayo mga igsoon. Makita nato may gala ang kaning mga lamigas, ang matag usa sa ilahan nagbuhat sa ilahang bahin para alang sa kayuhan sa kinatibuk-an. You know what kita, di ba church ta? Di ba? Ug unsa ta, kay church man ta, lawas ta ni Kristo. Tanaway mong lawas ug tanawa kong lawas. Di ba nagkahiusa sila, nagtinabangay sila, dahil nagistorya, dahil nagtanaw. Amen?
Naay nakadungog, naay kamot nga naglihok mga igsoon. Kung dili ni united, why ayo mga igsoon? Di lami tan-awon mga igalog, di maayo paminawon ang preaching, basta ang akong lawas wa nagtinabangay og wa nagkayusa og wa nagbuhat sa ilahang kabahin nila. Kitang tanan mga igala, lawas ta ni Kristo. Matag-usa nato na ilaylahi nga mga gifts ug calling diya sa Ginoo. But we must work together in love, in unity and humility. Pero dili man kanigo nang nakita. Ninyo, nakita nako. Ang uban, wa nako nakita. And so, mauni ang dapat i-pray nato nga unta kita sa mga members sa NDBC, samat ta sa mga lamigas. Kay usata ka lawas din mga igsoon. Simbahan ta. Dapat magtinabangay ta, magkaiusa ta. Mao na paminaw mo mga igsoon ba no? Paminaw. Kung kami ba no, ugma mang-invite mi, unta ka mo pud mang-invite pud mo. Amen. Pagdala mo, I mean, you know, kung ang tanan lang ng mga membro diri lagi magdalag mga bisita, maabot kay ang 200 ba? Paksiw kay na mga igsoon. Nga naman, na may unity. So kung part ta sa lawas ni Kristo, kinala nata unity, teamwork, and gugma. Dapat naa na siya sa atua. And kana ba no, ma-apply po na sa pamilya, ma-apply po na sa magtiayon mga igsoon. Kung walay teamwork, walay gugma, ug walay kaning unity, what will happen to the family? What will happen to marriage? And what will happen to the church? Ma-divide. So required gining unity mga igsoon. Muna kita diri sa atong simbahan, dili ta magdinautay, dili ta magnilibakay, dili magselos, ug matag-usa magbuhat sa atong part para sa ikaayo sa atong simbahan. Last verse mga igala, Ephesians chapter 4 verse 3. Last verse na lang ni. Ang pulong sa Dios nangingon sa ato diri in verse number 3. Endeavoring. What is that word? Endeavor meaning tinguhaa, paningkamuti. Amen? Unsay paningkamutan nato? To keep the unity. Paningkamutan nato nga ma-maintain ang unity. Amen? To keep the unity of the Spirit in the bond of peace. You know why? Nga nang paningkamutan nato ang unity magpabilin sa atong simbahan? Because a divided church, mga igsoon, a divided church is a defeated church. But a united church is a powerful witness to the world. Muna kita sa atong simbahan, i-pray nato gyud mga igsoon kay dili ang uban dili sila gusto unity. Wa sila gapi, wa sila participate. Dili ba? I-pray nato mga igala ang unity nga unta kita parehata sa mga hulmigas. So question, do we support one another in ministry and mission? Or are we focused only on our own spiritual life? Remember mga igala, paminaw, you are not your own. You are your brother's keeper mga igsoon. Amen? Na kay mga brothers and sisters, may importante mo join ka sa ila, mo participate ka. So in conclusion karon nga gabi, ang Dios wala lang siya nagsulti sa tuwa to look around. Pero giingnan ta sa Ginoo may gala to look down also. Yan naman, sa ato ang pagdungo mga igsoon, sa ato ang pagduko nato, makita nato ang mga gagmay nga mga binuhat sa Dios. Usa na ang mga lamigas. And you know what? Giingnan ta sa Ginoo, learn from them and pagkuha mo kaalam sa ilaha. Let us be diligent, not lazy. Let us be prepared, not careless. Let us be self-motivated, not dependent on others. Let us be united, not divided. Amen? Unsay gingon sa Bible may gala, go to the ant, consider her ways, and be wise. So, kita ra may nakadungog ani nga mensahe mga higala. Then kita mga higala bisan ningon anita kinahanglan nga ato ang suonon ang kinaiya sa mga hulmigas. Let us influence the others to join with us. Amen? And let us look forward this coming Sunday for the great victory. Iduko atong mga ulo, ipiyo nato atong mga mata.
Magpray ta. Father in heaven, thank you sa mensahe. Thank you, Lord God, nga imuha ming tagaan og wisdom gikan sa mga hulmigas. Lord, gagmay kay sila nga mga creature pero naa kay gitudlo sa amo gikan sa ilaha. I pray, Lord God, na unsa ning mga kaalam nga nakuha namo gikan sa mga hulmigas, Lord, kini ma-adapt namo, ma-possess namo sa amo ang tagsa-tagsa nga kinabuhi og diri sa among simbahan. Please, Father, move the invitation. Speak to your people tonight. I pray this in Jesus' name. Pabilin lang ta sa pagduko sa itong mga ulo, ipiyong nato itong mga mata. Ang akong pangutana, mga higala, when was the last time you considered your ways? Are you living with the wisdom of the ant? Karon nga gabi ba no, dili ta mag-usik og oras. But let us live with purpose, direction, and a heart for God. Natay nakuha nga wisdom gikan sa hulmigas, i-adapt nato ni, pangayoon nato sa Ginoo. Lord, tagay ko character sama sa lamigas. Basin dili ka dako nga tao, basin dili ka dako lawas, basin dili ka mahigala taas, basin mahigala sa imong una-una, gamay lang ka og talent mahigala, it doesn't matter mga igsoon. What's important mga higala, nga naa kay character sama sa lamigas. Kay bisan mga igsoon, wala kay daghang ability, pero kung available ka diha sa Ginoo may gala, pwede ka gamiton sa Dios o pwede niya panalanginan ang imong kinabuhi. Manindog tang tanan mga higala, ug karon nga gabi maghatag tag panahon nga magampo una sa atong kaugalingon, ikaduha sa atong simbahan, ikatulo sa ato ang church anniversary. Kay nganuman naatay ginapangayo sa Ginoo, importante pangayoon nato ang tabang sa Ginoo. If you want to come to the altar and pray, pwede ka karon mga higala mo mugawas diha sa imong lingkuranan, unya mo anhi diri sa tubangan, tagaig panahon ang imong kaugalingon nga magampo ka sa imong kaugalingon, ikaduha magampo ka sa atong simbahan, ikatulo sa ato ang church anniversary. Okay?